So may dalawang kategorya ng batis ng impormasyon. Maaaring primaryang batis o di kaya'y sekundaryang batis. Ano ang primaryang batis? Ang primaryang batis ay yaong mga orihinal na pahayag, mga obserbasyon at teksto na direktang nagmula sa isang tao, grupo o institusyon na nakaranas, nakaobserba o nakapagsiyasat ng isang paksa o pinomena. So, ang mga halimbawa ng primaryang batis ay yaong pagtatanong-tanong, pakikipagkwentuhan, mga interview, talakayan, umpukan, pagbabahay-bahay, autobiografiya, mga diary, sulat sa koryo o di kaya'y sa email, ang thesis, ang disertasyon, ang mga survey, ang mga artikulo, balita, mga record ng tanggapan ng gobyerno, mga katitikan. Ang ibig sabihin ng katitikan ay mga minutes of the meeting, mga batas, mga kasunduan o memorandum, mga taunang ulat, yearly report, mga pahayagang pang-organisasyon, mga sertipiko at testamento, mga talumpati, larawan at iba pang biswal na grafika, mga survey, mga artifact, mga nakarecord na audio or video, mga personal na blog, website, at mga likhang sining. So, yon ang mga primaryang batis. Pumunta naman tayo sa mga sekundaryang batis. Ang mga sekundaryang batis ay mga pahayag ng interpretasyon, opinyon at kritisismo ng isang tao, grupo o institusyon na hindi direktang nakaranas, nakaobserba o nagsaliksik sa isang paksa o pinomena. So, alalahanin kung ang primaryang batis ay nagmula sa mga tao, grupo o institusyon na direktang nakaranas o nakaobserba, ang sekundaryang batis naman ay nagmula ang mga impormasyon mula sa interpretasyon, opinyon at kritisismo ng mga taong hindi direktang nakaranas. Okay? So, ano-ano ang mga halimbawa ng sekundaryang batis? Halimbawa nito ay ang mga editorial na ginagawa ng mga editor ng mga pahayagan o newspaper, mga kuro-kurong tudling, mga sulat sa patnugot, mga chismis, mga encyclopedia, mga textbook, manual, diksyonaryo, kritisismo, komentaryo, sanaysay, sipi, mula sa orihinal na pahayag, abstract, PowerPoint, at mga sabi-sabi o mga hearsay ng ibang tao. So, meron tayong paalala sa paggamit ng mga sekundaryang batis. Dahil alam naman natin na ang mga impormasyon mula sa sekundaryang batis ay ibig sabihin hindi talaga nagmula sa orihinal na nakaranas ng mga nasabing pinomena. So, paalala lang, ang mga sekundaryang batis ay maaaring maging primaryang batis kung ito ang mismong paksa ng pananaliksik. Halimbawa, kung ang mga textbook sa Filipino at ang epekto nito sa kritikal na pag-iisip ng mga Pilipino ang paksa. Okay? So, yung textbook, nakita natin kanina na isa sa halimbawa ng sekundaryang batis. Pero, kapag ito na ang magiging paksa ng pag-uusap, paksa ng sitwasyong pangkomunikasyon, ito na ay siyang magiging primaryang batis dahil ito na mismo ang paksa
na sasaliksikin. So, ang textbook bilang paksa ng pananaliksik ay nagiging primaryang batis, no? Dahil ito mismo ang susuriin sa pananaliksik. So, may paalala tayo sa pagpili ng batis ng impormasyon. Una, isaalang-alang ang kredibilidad ng nasabing mulaan o batis ng impormasyon. So, titingnan mo kung legit ba ito na website, sino ang mga author o sponsor ng nasabing website, ng nasabing pinagmulan ng impormasyon. Pangalawa, isaalang-alang ang mga kalakasan at kahinaan ng mga nasabing mulaan. Tingnan mo kung pasok ba sa iyong budget, no? And then, nagagamit ba ang sapat na oras? At titingnan mo rin ang iyong kaligtasan kung ito ang gagamitin mo na batis ng impormasyon. Kaligtasan, yung safety mo na hindi ka maaaring makasuhan ng plagiarismo, no? At iba pang mga krimen o kasong paglabag sa karapatang ari ng mga orihinal na may-ari ng nasabing impormasyon.